At ayan mga ka-crypto, balitang XRP po tayo ulit sa video na ito. At sabi po sa ating unang balita rito, finance expert, if Bitcoin could reach $126,000, XRP can hit $70. Ayan mga ka-crypto, Bitcoin to $126,000? Mukhang normal na lang yan sa balita ngayon. Pero paano kung sabihin ko sa inyong ayon sa mga eksperto, kung kaya yan ng Bitcoin, kayang-kaya rin ni XRP na pumalo sa $70? Ngayon pong February 2026, isang matapang na comparison ang nagpapaingay dito sa buong mundo ng crypto. At ayan, binalikan po ng analyst na si Crypto Bull ang kasaysayan. Alam nyo ba na noong si Bitcoin ay nasa $1.46 pa lang, marami ang hindi naniniwalang aabot ito sa 6 na digit? Pero heto tayo ngayon, lumampas na ito sa $126,000. Ang punto po dito, kung ang isang digital asset ay nagawang lumipad mula sa barya-barya patungo sa presyong pangkotse, bakit hindi ito kayang gawin ni XRP na kasalukuyang nasa $1.46 din ang basihan ng growth trajectory? Ang math po ay simple. Historical growth plus network utility equals massive potential. Ngayon ay bakit nga ba mas bullish ang tingin ng iba dito kay XRP kaysa kay Bitcoin? Una ay dahil po sa transaction speed. Pangalawa ay ang lower fees. At ang pangatlo ay ang utility nito sa global finance. Habang si Bitcoin ay tinuturing na digital gold, si XRP ay dinisenyo para maging bridge currency ng buong mundo. Isipin po ninyo mga ka-crypto, bilyong-bilyong dolyar na ang dumadaloy sa cross-border payments araw-araw. Kapag ang mga institution ay tuluyan ng gumamit ng XRP ledger para sa kanilang liquidity management, ang $70 na target ay hindi na lang basta guhit sa chart. Ito ay magiging necessity para ma-handle ang bulto ng pera. Sabi nga ng mga observers, kapag binuksan na ang floodgates ng institutional volume, ang kasalukuyang market cap ay magmumulang langgam kumpara sa elepante. Yan, ang kasalukuyang market cap po nito ay magmumukhang langgam as compared sa isang elepante. Kaya ang disenyo ni XRP ay sadyang ginawa para sa malakihang transactions na mabilis at mura. Bagay na hirap gawin ng ibang mga networks. At ayan ang masasabi ko po tungkol dito ay ang $70 target ay isang malaking hamon. Pero kung titignan po natin ang kasaysayan ni Bitcoin, napatunayan na nating nothing is impossible sa crypto. Ang tanong na lang, handa na ba ang market sa susunod na malaking shift? Ang daan patungong $70 ay maaring madugo. Pero ang mga naniniwala sa utility ang laging huling tumatawa. At ayan ang sabi naman dito sa ating sunod na balita rito ay software developer to XRP holders. Brace for impact. It will be a major taking soon. Ayan, hindi po palaging to the moon ang balita. Ngayon pong February 2026, isa pong matinding babala ang lumabas para po sa lahat ng mga XRP holders o sa atin. Ayon po sa software developer at crypto commentator na si Vincent Van Code, brace for impact. Isang malaking pagyanig daw ang paparating sa market. Ngayon ay bakit nga ba may babala? Hindi ito dahil sa problema sa tech ng Ripple, kundi dahil sa tensyon sa pagitan po ng US at Iran. Sa mundo ng finance, kapag may banta ng gyera sa Middle East,
unang tinatamaan po ang supply chains at ang energy flows. At kapag natakot ang mga global investors, mabilis ang kanilang reaction. Sell first, ask questions later. Kahit gaano kaganda ang fundamentals ng isang asset, hindi ito ligtas sa tinatawag na macro panic. Kapag tumaas po ang presyo ng langis at ginto, kadalasang naglilipatan ang pera palayo sa mga high-risk assets tulad ng crypto. Marami po ang nagsasabing hedge o panangga ang crypto sa krisis. Pero sa realidad ng modernong market, ang mga digital assets ay kumikilos bilang high-risk investments. Kapag nawalan ng liquidity at pumasok ang takot, sa XRP at iba pang crypto ang unang nakakaranas ng sell-off. Ayon po kay VanCode, ang major taking o malakihang pagbaba ay posibleng mag-trigger ng mga automated sell-off at cascading liquidations. Sa madaling salita, kapag nagsimula ang bagsakan, mas mabilis pa ito sa kidlat dahil sa mga trading booths. Ang tanong ay bakit ngayon? Kasi ang global market ay kasalukuyang nasa gitna ng mataas na interest rates at mahinang investor confidence. Ang geopolitical risk ay nagsisilbing mitsa sa isang bariles ng pulbura. Hindi sinasabi ni VanCode na katapusan na ng XRP, kundi kailangan ng matinding disiplina at emotional control. Ang market ay hindi po nagbibigay ng invitation bago ito gumalaw. Bigla na lang itong lulubog o lulundag. At ayan mga ka-crypto, ang mahalagang tanong po dito ay, handa ka ba sa posibleng volatility? Kung magpapatuloy ang tensyon, asahan po ang mas malaking pressure sa presyo. Pero kung magkaroon po ng de-escalation, baka dito pa lang kumalma ang market. Sa ngayon, brace for impact ang tanging hudyat. At narito naman po ang ating sunod na balita rito. Sabi rito ay Pondent presents list of banks partnered with Ripple and ready to use XRP. Tapos na ang paghihintay at ang mga legal na labanan. Ngayong February 2026, ang usapan ay hindi na kung kailan kundi sino-sino na. Inilabas na ang listahan ng mga higanting bangko na katuwang ng Ripple at handa na raw gumamit ng XRP. Ito ba ang hudyat ng mass adoption? Mahigit isang dekada ang ginugol ng Ripple para itayo ang RippleNet. At ayon po sa bagong ulat mula sa Pondent na si XRP Avengers, ayan po siya. Yan, ang listahan ng mga institusyong ito ay nakakahilo sa laki. Pinag-uusapan po natin dito ang mga pangalang tulad ng Banco Santander, Standard Chartered, SBI Holdings at pati na ang Bank of America. Pero yan, ang haba po ng kanyang listahan. Akala ng marami ay hanggang software lang itong si Ripple. Pero ang footprint nila ay sakop na ng Europe, North America at lalong-lalo na ang Asia-Pacific region kung saan napaka-aktibo ng mga bangkong tulad ng MUFG at saka DBS Bank. Pero sandali, kailangang maging malinaw. Magkaiba po ang RippleNet sa direktang paggamit kay XRP. Ang RippleNet ay ang messaging system. Pero ang tunay na game changer ay ang on-demand liquidity or ODL. Dito po kasi ginagamit ang XRP bilang bridge asset para hindi na kailangang mag-stock ng pera sa mga foreign accounts. Bagamat hindi lahat ng bangko sa listahan ay aminadong gumagamit na ng XRP ngayon, marami sa kanila ang tapos na sa pilot testing at naghihintay na lang ng tamang pagkakataon ngayong malinaw na ang regulasyon. Ngayon, bakit ngayon lang ito nag-iingay? Simple lamang po mga ka-crypto.
Dahil tapos na ang multi-year legal battle ng Ripple nitong nakalipas na taong 2025, wala na ang takot ng mga institution na masangkot sa gulo. Ngayon ang focus ng market ay hindi na puro speculation kundi real-world utility na. Ang bawat transaksyong dumadaan sa XRP Ledger gamit ang mga bangkong ito ay nagbibigay po ng halaga sa network. Hindi na lang ito meme coin o speculative asset. Ito ay nagiging backbone na ng cross-border payments. Ang masasabi ko naman tungkol dito ay ang susunod na phase ng crypto ay hindi nadadaan sa hype ng social media, kundi sa volume ng mga bangko. Kaya ang tanong, handa na ba ang mundo sa ganitong kabilis na settlement? Isang bagay lamang po ang sigurado. Ang Ripple Network ang isa sa pinakamalaking enterprise network sa buong blockchain space. At ayan ang sabi naman sa balitang ito ay analyst or ayon po sa isang analyst, sabi niya, XRP history repeating and destined for $28.70. Ayon po sa sikat na analyst na si Crypto Bull, ang kasaysayang galaw ni XRP ay tila mirror image ng nangyari. Yan nang nangyari noong nakaraang malaking rally. Matapos po ang maraming taon ng consolidation o paggalaw sa loob ng isang triangle pattern, si XRP ay malapit na sa tinatawag na apex o dulo ng triangle. Ngayon bakit nga ba nakakatawa? Dahil sa tuwing umaabot po sa XRP sa dulo ng pattern na ito, laging may nangyayaring decisive breakout. Ang chart po rito na ibinahagi ni Crypto Bull ay malinaw. Nananatili ang presyo sa itaas ng isang long-term ascending trend line na isang matibay na bullish signal. Dito po tayo sa unang target. Ang $28 ay hindi lang basta numerong kinuha sa hangin. Ito po ay nagmamatch sa historical extension ng mga nakaraang surges. Kahit ang higanting bangko sa Standard Chartered ay naglabas ng prediction na aabot sa XRP sa $28 pagdating ng 2030. Pero ayon po rito kay Crypto Bull, mukhang mas maaga itong mangyayari dahil ang pattern ay ripe na o hinog na para sa breakout. Ang $28 ay tinuturing na moderate upside lamang kung susunod ang kasaysayan sa takbo nito. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang mas matapang na target at yan po ay ang $70. Mukhang imposible? Kung titignan po ang magnitude ng nakaraang pag-angat ni XRP mula sa consolidation, ang $70 ay mathematically possible ayon po sa chart structure. Ang kailangan lang ay mapanatili ng XRP ang integridad ng trendline nito. Kahit nagkaroon po ng mga price dips kamakailan, mabilis itong nakarecover na nagpapakita ng matinding demand mula sa mga institutional at saka retail buyers. Momentum is positive at ang roadmap ay nakalatag na. Ngayon ang masasabi ko naman po tungkol dito ay ang kasaysayan ay madalas magbigay ng clue o palatandaan. At sa chart na ito ni Crypto Bull, ang $28 ay ang immediate goal habang ang $70 naman ang long-term objective. Mananatili ba si XRP sa itaas ng support level o gagawa ito ng bagong kasaysayan na hihigit pa sa inaasahan? Ang mahalaga, ang pattern ay nabuo na. At ayan ang sabi naman sa balitang ito ay crypto proponent says XRP is ready to handle SWIFT transactions. Here is the latest. Handa na ba ang XRP na palitan ang sistema na dekada ng humahawak ng pera ng buong mundo? Ngayon pong February 2026, muling uminit po ang usapan. Handa na nga ba si XRP na hawakan ang SWIFT transactions?
May mga bagong patunay na lumabas at kailangan po natin itong malaman. Isa pong crypto executive mula sa Caleb and Brown ang nagbahagi ng kanilang karanasan sa paggamit ng Ripple payments. Ang dating inabot ng ilang oras para sa US dollar withdrawals, ngayon minuto na lang ang binibilang. Isipin po ninyo yan. Habang ang lumang sistema ay parang pagong sa bagal, ang Ripple ay parang rocket ship sa bilis. Ito ang real-world efficiency na matagal nang ipinapangako at ngayon ay ginagawa na ng mga accounting teams sa malalaking kumpanya. Pero wag muna tayong pakasisiguro. Ang SWIFT ay may hawak pa ring mahigit 11,000 institution sa buong mundo. Hindi po sila basta-basta aalis. Pero heto ang plot twist. Sila mismo ay nag-i-experiment na rin sa blockchain technology simula pa noong taong 2025. Hindi man direktang mapalitan ang SWIFT bukas, ang mahalaga ay ang interoperability. Ang Ripple po ay nakaposisyon na maging tulay o bridge para sa mga bangkong ayaw mapag-iwanan ng teknolohiya. At heto pa ang mas matindi. Ngayong February, ito pong nakalipas na February 20, pinalawak po ng Deutsche Bank ang kanilang integration sa teknolohiya ng Ripple at nakontenta po natin yan. At ang resulta, umakyat agad ng 2.6% ang presyo ng XRP sa loob lang ng maikling oras. Ito ang patunay na ang bawat institutional headline ay may direktang epekto sa market sentiment. Hindi lang ito basta hype. Ito ay bunga ng pagpasok ng mga dambuhalang bangko sa ecosystem ng Ripple. Ngayon ay ano ang susunod para kay XRP? Ang long-term value nito ay hindi na lang aasa sa mga balita, kundi sa actual volume ng pera na dadaloy sa kanilang network. Handa na ba ang mundo sa bagong era ng global payments? Isa lamang po ang sigurado. Sa XRP ay hindi na lang basta altcoin. Ito po ay infrastructure. At ayan, sa balita naman na ito ay analyst to XRP holders. When in doubt, just zoom out this chart. Minsan sa sobrang tuktok natin sa sobrang pagtutok po natin sa presyo araw-araw, nakakalimutan po nating tingnan ang mas malaking litrato or larawan. Isang crypto analyst po ang nagbigay ng babala sa mga XRP holders o para sa atin. Sabi niya, when in doubt, just zoom out. At ang tanong ay bakit? Dahil ang 12-year chart ng XRP ay may itinatagong mensahe. Ibinahagi po ni XRP Captain ang isang monthly chart mula taong 2014 hanggang ngayong 2026. Dito makikita po ang isang ascending channel o isang higanting trendline na paakyat. Alam nyo ba na simula pa noong taong 2017, bawat malaking dip ni XRP ay tumatama lang sa ibabang bahagi ng channel na ito bago muling pumanhik? Parang nagbabounce lang sa sahig. Sa kasalukuyan, sa XRP po ay malapit sa lower boundary na ito, kung saan ay nagpapakita ng napakatinding support sa paligid ng $1.40 level. Ngayon ay heto po ang nakakalulang bahagi. Kung susundin po na XRP ang historical pattern sa loob ng channel na ito, saan ang susunod na stop? Ang upper boundary ng chart ay nagtuturo po o sa presyong $47.1. Halos 13 beses po yan na mas mataas sa dating all-time high na $3.65.
Ayon po sa projection, ito ay isang 3,380% na pag-akyat. Kaya mukhang imposible. Pero sa mundo po ng long-term cycles, ang price compression na nararanasan natin ngayon ay madalas na sinusundan ng isang massive expansion. Napansin din po sa chart na ang midline o ang gitna ng channel ay nagsisilbing gabay. Kapag nalampasan ng XRP ang gitna, diretso na ito sa itaas. Ang mahalaga po dito ay ang higher lows. Ibig sabihin, kahit may mga correction, hindi bumabagsak sa XRP sa mas mababang level kaysa sa huling bagsak nito. Kaya imbis na ma-stress sa short-term volatility, mas mainam na tingnan ang structural stability ng asset. Ang market structure ngayon ay pabor po sa mga bulls na may mahabang pasensya. Ngayon ang masasabi ko po rito ay ang monthly chart ang nagbibigay ng pinakamalinaw na direksyon. Habang ang iba ay nagpapanik po sa maliliit na galaw, ang mga zoom out investors ay nakatingin po sa dulo ng channel. $47.1, posible basta't manatiling disiplinado sa loob ng trend. Ano po sa tingin nyo? Aabot ba tayo sa dulo ng channel? At heto naman ang ating sunod na matinding balita dito. Sabi rito ay $10,000 to $50,000 offered to content creators to call XRP a fraud and praise Bitcoin. Totoo nga ba na may nagaganap na bayaran para sirain ang imahe ng XRP? Isang malaking kontrobersiya ang yumanig sa crypto community ngayon pong February 2026. May mga ulat po kasi na nag-aalok umano ng hanggang $50,000 sa mga content creators para tawaging fraud o panloloko itong si XRP. Ayon po sa Crypto Deal News, may isang individual na nagngangalang Brian Cathcart na di umano'y nag-aalok ng halagang nasa 10,000 hanggang $50,000 sa mga XRP influencers. At ang kapalit, dapat nilang siraan si XRP at biglang purihin itong si Bitcoin. Isipin po ninyo yan, mahigit $2.5 milyong para lang mag-iba ng script. Bagamat marami po ang nagulat, mabilis na tinanggihan ng ilang sikat na XRP creators ang alok na ito at piniling manatiling tapat sa kanilang community. Ngunit bago po tayo magpadala sa ating emosyon, kailangang tingnan ang katotohanan. Sa ngayon wala pang nailalabas na matibay na ebidensya gaya po ng kontrata, screenshots o bank records na magpapatunay sa mga alok na ito. Sa mundo ng crypto, madalas lumalabas po ang mga ganitong FUD o fear, uncertainty, and doubt, lalo na kapag matindi ang kompetisyon sa market. Hanggat wala pong resibo, mananatili itong isang mabigat na aligasyon na kailangang imbestigahan po ng husto. Ngayon kung mapapatunayan ito, malaking gulo ito sa batas. Sa Amerika at Europa, mahigpit po ang mga regulator sa pagpataw ng parusa sa mga influencer na hindi nagdideklara ng paid promotions. Ang pagtanggap po ng pera para manira o mag-promote ng isang asset ng patago ay labag po sa consumer protection laws. Kaya naman ang payo sa lahat, maging mapanuri sa mga influencer na bigla na lang nag-iiba ang tono ng walang malinaw na basehan. Hindi lang market trend ang nagbago, kundi ang laman ng kanilang bulsa. Ngayon, ang masasabi ko naman po tungkol dito ay ang labanan sa pagitan po ng XRP at Bitcoin ay hindi na lang usapang teknolohiya, kundi usapang narrative control. Sa huli, ang matalinong investor ay tumitingin po sa ebidensya at hindi sa ingay ng social media.
Mananatili ka bang tapat o maniniwala sa sabi-sabi? At ayan, sa balita naman na ito, ay analyst says March will be extremely bullish for XRP. Sets to price target. Yan, mabilis pong magbago ang ihip ng hangin sa crypto. Pero para sa mga XRP holders, mukhang paborable ang pasok ng March 2026. May lumabas na bagong analysis po na nagkukumpirma sa galaw natin ngayon sa pinakamaalamat na bull run na XRP noong 2017. Posible nga bang maulit ang kasaysayan? Ang analyst po dito na si CryptoBull ay naglabas ng isang striking comparison sa 3D chart ni XRP. Ginamit po niya ang tinatawag na 2017 blueprint. Kung titignan po ang alignment, ang kasalukuyang formation ay kamukhang-kamukha ng compression at breakout stage noong 2017 bago ito pumalo sa historic peak nito. Marami po ang natatawa o nagdududa. Pero sa mundo ng trading, ang fractal analysis ay ginagamit para makita ang paulit-ulit na psychology ng market. At kung susunod si XRP sa pattern na ito, maghanda na po tayo sa mabilisang aksyon. Ito po ang dalawang petsa at presyo na binabantayan ng marami. Una ay ang target na $4 pagsapit po ng March 2. Ibig sabihin kailangang basagin ng XRP ang mga key resistance levels ng may malakas na volume sa loob ng ilang araw. Pero hindi dyan nagtatapos. Ang pangalawang target naman ay ang pagpapatuloy nito hanggang $9 sa March 11. Para mangyari ito, kailangan po ng parabolic buying pressure o yung bugso ng mga buyers na parang walang bukas. Posible ba ito? Sa crypto, expect the unexpected. Ngunit dapat tandaan, magkaiba po ang mundo noong 2017 at ngayong 2026. Wala na po ang legal battles ng Ripple sa US at mas tutok na ang lahat sa utility at saka institutional adoption. Nakakatawa man isipin na umaasa tayo sa nakaraan, ang pagkakaroon po ng Bitcoin ETF at global liquidity cycles ay malaking factor sa presyo ngayon. Kailangan po ng tuloy-tuloy na higher highs at saka higher lows para makumpirma po ang fractal na ito ay hindi lang basta guhit sa chart kundi realidad. Ang masasabi ko naman po tungkol dito ay ang buwan po ng March o Marso ang magsisilbing deciding factor para kay XRP. Kung papasok po ang malaking capital at mananatiling matatag ang mga XRP holders, baka nga makita natin ang isa sa pinakamalaking rally sa kasaysayan ng altcoins. Ready na ba ang portfolio ninyo para sa $4 o $9? Ayan, sabi naman sa ating sunod na balita rito, everyone will be an XRP holder if the average person takes this action. Sabi nila, knowledge is power. Pero sa mundo ng crypto, knowledge is profit. Bakit nga ba hindi pa lahat ng tao ay XRP holder ngayong taong 2026? Ayon po sa mga eksperto, may isang simpleng action lang na kung gagawin ng bawat tao, magbabago po ang kanilang pananaw kay Ripple at XRP. Ayon po sa Crypto Daily News, tanging 0.01% lang ng mga investors ang totoong nagbabasa ng white paper at saka foundational materials. Karamihan kasi sa mga retail investors, yan, tayo po yan, mas mabilis pa sa kidlat kung mag-react sa headlines o sa FOMO. Nakakatawa pero totoo. Mas mababa pa
ang ginugugol nating oras sa pag-scroll sa mga memes kaysa sa pag-unawa kung paano po gumagana ang on-demand liquidity. Pero ang maliit na porsyentong nag-aaral, sila po ang tahimik na nakakakuha ng position bago pa man mag-recognize ang buong mundo. Kung hihimayin po natin ang technology ng Ripple, makikita na hindi lang ito basta speculative token. Ito ay isang bridge para sa low-cost at mabilis na cross-border payments. Gamit ang RippleNet, ang mga bangko at financial institutions ay nakakapag-move ng liquidity real-time nang hindi kailangan ng pre-funded accounts. Kapag naunawaan ng isang average person ang utility na ito, marirealize nilang sa XRP ay may long-term relevance. Hindi ito fleeting trend o sinusulang sa uso. Ito po ay infrastructure na ginagamit na sa totoong mundo. Matapos po ang mahabang laban sa US litigation nitong nakalipas po na taong 2025, ang regulatory clarity ay mas lalong nagpatibay sa tiwala ng mga institutional investors. Ang mga partnership sa global banks at integration sa payment corridors ay patunay na iba ang XRP sa ibang digital assets. Ngayon, habang ang iba ay naghahanap pa rin ng next big meme coin, ang mga informed investors ay nakatutok sa asset na may tangible value at legal na proteksyon. Ang pagkilos po base sa analysis at hindi po sa hype ang naghihiwalay sa observer sa winner. Ngayon, ang masasabi ko naman po tungkol dito ay ang financial literacy ay hindi lang tungkol sa pag-iipon. Tungkol po ito sa pag-unawa kung saan mo nilalagay ang bawat sentimo mo. Sa XRP ay halimbawa kung paano ang tamang kaalaman ay nagiging meaningful financial participation. Ayan, meaningful financial participation. Magbabasa ka na ba ng white paper ngayon o maghihintay ka na lang ulit sa susunod na balita? At ayan, sabi naman sa ating kasunod na balita dito ay next XRP price targets will be $8, $49, and $400 if this history repeats. Sabi nila ang history ay hindi nauulit, pero madalas itong nagkakatugma. Ngayon pong February 2026, isang matinding pattern mula sa nakaraan ang muling nagpapakita sa XRP chart. Kung susundan po natin ang yapak ng 2017 bull run, baka hindi lang basta moon ang pupuntahan natin, kundi ibang galaxy na. Ngayon ay balikan po natin ang kasaysayan. Noong taong 2017, sa XRP ay nagmula sa kakarampot na 0.006 hanggang sa pumalo ito ng mahigit $3. 8 taon ang lumipas at ayon po sa analyst na si Crypto Bull, ang kasalukuyang weekly chart ay tila mirror image ng panahong iyon. Parang deja vu, di ba? Ang mahabang panahon ng consolidation o pag-iipon ng lakas ay tila tapos na. At ang maalamat na fractal analysis ay nagtuturo na tayo ay nasa pintuan na ng isang malaking breakout. Ngayon ay hatiin po natin sa tatlong yugto ang target na ito. Ang unang hintuan ay ang $8. Ito ang magpapatunay na tuluyan na nating nabasag ang lumang resistance. Pero hindi po dyan nagtatapos. Kung ang momentum ay magpapatuloy tulad ng dati, ang susunod na target ay ang $49. Sa puntong ito, hindi na lang retail ang gagalaw, kundi ang malalaking institutional inflows na. Yan, dahil mabilis na ang regulatory path kay Ripple ngayong taong 2026. Yan, at heto po ang pinaka-controversial sa lahat. Ang $400
target. Mukhang imposible. Noong taong 2017, akala rin ng marami ay hindi po aabot ng piso sa XRP. Pero nagulat po ang lahat. Ang $400 ay isang parabolic scenario kung saan ang global liquidity at universal adoption ay magsasama-sama. Bagamat ito ay isang highly optimistic na forecast, ang fractal na pinagbabasihan ay hango sa saktong galaw ng market cycle noong huling sumabog ang presyo. Ngayon ang masasabi ko naman po tungkol dito ay ang fractals ay gabay lang at hindi po ito garantiya. Iba na po ang market ngayon kumpara noong 2017. Pero sa crypto, laging may puwang para sa sorpresa. Kaya ang tanong, handa ka na ba kung sakaling maulit ang kasaysayan? $8, $49 o $400, saan ka hihinto? At ayan, sabi naman sa ating balita na ito, pundit to XRP holders. Watch this ASAP o as soon as possible. It is happening. Naghahanda na po ang global financial system para sa isang dambuhalang pagbabago. At sa XRP ay nasa gitna nito. Hindi na lang ito usapang hype sa X, kundi usapang bilyong-bilyong dolyar na dati ay nakatenga lang sa mga bangko. Ngayon ay bakit po ba sinasabi ng mga eksperto na it's happening na? Ayon po kay Crypto Sensei, mayroong tinatawag na nostro vostro money. Ito po yung mga trap capital o pera ng mga bangko na nakatenga lang sa ibang bansa para pambayad sa cross-border transfers. Pinag-uusapan natin dito ang daang-daang bilyong dolyar kada taon. Sa isang switch lang gamit ang XRP Ledger, ang perang ito na dati ay tulog ay maaari ng pakinabangan at magamit sa market. Isipin po ninyo mga ka-crypto. Ang tagal nating naghihintay ng mabilis na transfer. Pero ang mga bangko pala, bilyon-bilyon ang kinakalawang sa bilyon-bilyon po ang kinakalawang sa lumang sistema. At heto po ang kontrobersiyang ebidensya. Ang Societe Generale, isang higanting bangko, ay nag-launch na ng kanilang MiCA-compliant EURCV stablecoin sa XRP Ledger. Hindi lang ito basta barya-barya. Ito po ay patunay na ang XRP network ay handa na para sa large-scale institutional payments. Sa pamamagitan po nito, ang mga bangko ay makakapag-settle ng payments instantly habang kumikita pa ng yield sa kanilang idle funds. Speed, efficiency at saka regulatory compliance. Tatlong mga bagay na kailangan ng mga institution na nasa XRP na ngayon. Alam niyo ba na ang daily global forex market ay humahawak ng halos $7.5 trillion? Karamihan po dito ay nakatali sa mabagal na settlement systems. Sa paggamit po ng XRP Ledger at mga stablecoins tulad ng EURCV, kayang i-unlock ang trillions of dollars na ito. Gaya ng sabi ni Crypto Sensei, nangyayari na ito ngayon. Mas mabagal lang siguro sa gusto ng nakakarami. Pero ang infrastructure ay live na at tumatakbo. Habang ang iba ay nagrireklamo sa bagal ng presyo, ang mga institution naman ay abala sa paggawa ng digital rails. Ngayon ang masasabi ko po tungkol dito ay ang mensahe para sa mga holders ay simple. Si XRP ay hindi na lamang po isang digital asset. Ito na po ang catalyst para sa bagong mukha ng global finance. Ang pag-atake po sa trap liquidity ang magiging mitsa ng susunod na kabanata. Kaya handa ka na ba sa pagbabagong ito? At ayan, sabi naman sa balitang ito ay XRP funding rates
just went negative again. Here's what it means for price rally. May kakaibang nangyayari po kay XRP ngayon na hindi nakikita ng maraming retail traders. Habang ang lahat ay nakatingin po sa price chart, ang derivatives market ay naglalabas na ng isang pamilyar na signal. Ang negative funding rates. Ano ang ibig sabihin nito para sa susunod na rally? Kaya alamin po natin. Sa mundo ng perpetual futures, may tinatawag tayong funding rates para balansehin ang mga longs at saka shorts. Kapag naging negative ang funding, ibig sabihin mas marami po ang nagtataya na babagsak ang presyo. Ang mga short sellers ay nagbabayad sa mga long holders para lang mapanatiling bukas ang kanilang position. Akala po ng marami kapag negative ang funding, tuloy-tuloy na ang bagsak. Pero sa kasaysayan po ng XRP, madalas itong maging contrarian signal o hudyat na malapit na po ang reversal. Ayon po sa analyst na si Saif dito, ang negative funding clusters kay Binance ay madalas na tumatapat sa tinatawag na local bottoms. At ang tanong ay bakit? Dahil kapag masyadong maraming tao ang nakashort, nagkakaroon ng pagkakataon para sa isang short squeeze. Kahit konting buying pressure lang mula sa spot market, mapipilitan po ang mga short sellers na i-close ang kanilang positions. At kapag nag-close po sila, kailangan nating bumili na lalong magpapabilis sa pag-akyat ng presyo. Isa pong malaking trap para sa mga bears. Ngayon ay bakit po ba mahalaga ang data mula kay Binance? Mahalaga ito dahil dito po dumadaan ang pinakamalaking volume ng derivatives sa buong mundo. Kapag ang mga traders kay Binance ay naging excessively bearish, madalas na ang market ay gumagalaw sa kabaliktaran na direksyon. Hindi po ito garantiya ng agarang rally. Pero pinapakita nito na ang pessimism ay nasa extreme level na. Sa crypto kapag ang lahat ay takot na, dito po madalas nagaganap ang mga sorpresang rebound. Ngayon ang masasabi ko naman tungkol dito ay ang negative funding ay isang paalala na ang market ay hindi po palaging sumusunod sa nararamdaman ng nakararami. Kung uulit po ang kasaysayan, sa XRP ay mas malapit na sa isang relief rally kaysa sa tuluyang pagbagsak. Kaya maging mapagmatsyag sa galaw ng volume sa mga susunod na araw. At ayan mga ka-crypto, sabi naman rito, expert says this 9-year pattern could send XRP to $70. And here's why. Ayan, 9 na taon po sa paggawa o creation. Yan ang haba ng pattern na tinitignan ngayon ng mga eksperto kay XRP. Habang ang lahat ay nakatutok po sa maliliit na galaw, isang higanting ascending triangle ang nabuo mula pa noong 2017. At ang dulo nito, isang target na aabot sa $70 o $70. Ayon po sa crypto analyst dito na si Crypto Bull, sa XRP ay bumubuo ng isang malinaw na technical structure na nagsimula pa noong taong 2017. Noong una, marami ang nagsabing isa itong rising wedge, pero nilinaw ito, isa itong ascending triangle. Ngayon ay bakit po ba ito nakakatawa? Kasi habang ang iba ay nagpapanik sa bawat dip, ang chart ay nagpapakita po ng higher lows sa loob ng halos isang dekada. Ibig sabihin kahit anong bagsak ng market, laging mas mataas po ang nagiging salo ng mga buyers sa bawat taon na lumilipas. Ang pattern po na ito ay hindi basta-basta. Nakita natin itong tumagal sa 2018 correction, sa consolidation ng 2020, hanggang sa pag-akyat nito
nitong July 2025. Ang support line na ito ay naging bakal. Yan, naging bakal na po sa sobrang tibay. Sa bawat pag-untog ng presyo sa resistance line sa itaas, lalong naiipit po ang presyo. At sa mundo ng trading, kapag ang presyo ay na-compress sa isang mahabang panahon, ang kasunod nito ay isang malakas at marahas na breakout. Ngayon ay gaano ba kataas ang pwedeng liparin? Base po sa sukat ng triangle, ang breakout target ay nakatutok po sa $70. Mukhang imposible para sa iba, pero ito ang sinasabi ng matematika ng chart. Kapag sa XRP ay nag-close sa itaas ng main resistance line, mawawala na po ang harang para sa isang mabilis na acceleration. Ang paulit-ulit na pagsubok sa resistance ay sinyalis na humihina na po ang mga sellers at handa na ang mga buyers na itulak ito sa bagong level. Ngayon, ang masasabi ko po rito ay bagamat walang nakakaalam ng eksaktong petsa, ang 9-year pattern na ito ay nasa dulo na ng kanyang formation. Ang momentum ay pabor po sa mga buyers at ang $70 target ay hindi na lang basta drawing. Ito po ay bunga ng halos 10 taong accumulation. Kaya handa na ba ang market para dito? At ayan, ang sabi naman sa balitang ito ay how many XRP needed to reach 1% of XRP rich list and their worth if XRP hits $10. Habang naglalaro po ang presyo ng XRP sa $1.40 ngayong February 2026, marami po ang nagtatanong, elite holder na ba ako? May bagong labas na data mula sa XRP rich list at dito po natin malalaman kung gaano karaming XRP ang kailangan para mapabilang po sa top brackets ng buong mundo. Diretso na po tayo sa punto. Para mapabilang sa top 1% ng mga XRP holders, kailangan po ng wallet na may laman na at least 46,426 XRP. Sa kasalukuyan, mahigit 76,000 wallets lang ang nakakaabot sa level na ito. Sa presyong $1.40, ang puhunang kailangan para makapasok dito ay halos $65,000 or $65,000. Pero heto ang matindi. Kung sa XRP ay tumama sa $10 target, ang 46,000 na XRP na yan ay magiging $464,260. Halos kalahating $1,000,000 sa isang wallet lamang. Hindi naman kailangang maging milyonaryo agad para maging top holder. Para sa top 5%, kailangan lang ng 7,745 XRP. Sa kasalukuyan, nasa $10,000 or 10.8K ang halaga nito. At kung target mo lang ay ang top 10%, kailangan mo ng 2,231 XRP. Sa presyong $1.40, nasa mahigit $3,000 yan or 3.1K ang kailangan. Kapag nag-$10 sa XRP, ang top 10% bracket na ito ay magiging worth $22,310. Mas achievable, di po ba? Ngayon ay bakit po ba mahalaga ang data na ito? Kasi sa mahigit 7.6 million XRP holders, ang karamihan ay nasa mababang bracket lamang. Mahigit 3.10 million na wallets ang may lamang 0 hanggang 20 XRP lamang. Ibig pong sabihin ang malaking bulto ng XRP ay hawak lang ng iilang porsyento. Habang tumataas po ang presyo ng bawat token, lalong nagiging mahal at mahirap pumasok sa mga elite brackets na ito. Ang accumulation phase ay habang mababa pa ang presyo dahil sa
Yan ay habang mababa ang presyo ay dahil po sa oras na mag-rally ang dollar cost ng pagpasok sa top 10% ay mas lalong lalayo. Ngayon, ang masasabi ko naman po tungkol dito ay ang pagiging bahagi po ng rich list ay hindi lang basta pagyayabang sa rank. Ito po ay isang strategic goal para sa mga naniniwala sa long-term value ng network. Kung ang goal ay generational wealth, ang posisyon mo sa listahan ang magsasabi kung gaano kalaki ang magiging ani mo sa hinaharap. Kaya saan ka na sa listahan? At ayan, ang sabi naman sa balitang ito ay expert says XRP could make a parabolic move most people are not prepared for. Handa na ba ang lahat para sa isang parabolic move na hindi inaasahan ng karamihan? Ngayon pong February 2026, lumabas po ang isang mahalagang data. Ang volatility po ng XRP ay bumagsak sa level na huling nakita po noong June 2024. At alam nyo ba kung anong nangyari pagkatapos nun? Isa pong dambuhalang rally. Sa kabila ng ingay sa market, si XRP ay kasalukuyang nasa $1.41. Bumagsak man ito mula sa all-time high, may isang indicator na nagsasabing pagod na ang mga sellers. Ang historical volatility indicator ay bumaba na po sa 96. Ngayon, dahil po sa tuwing nagiging ganito katahimik sa XRP, asahan po nating may paparating na bagyo. Noong June 2024, nang tumama po ang metric na ito sa 96, ito ang nagsilbing bottom, bago po ang malakas na rally noong November 2024. Ang pressure ay naiipon na at ang expansion ay nalalapit na. Ayon po sa market commentator dito na si Austin, ang volatility ni XRP ay sumusunod sa isang ABCDE wave structure sa loob ng isang contracting triangle. Ang pagbagsak po sa 96 ay ang pagtatapos ng wave E. Ibig pong sabihin, ang compression ay tapos na. Kapag ang ganitong klaseng pattern ay nag-breakout, ang resulta ay karaniwang price discovery o ang pagpunta sa mga presyong hindi pa natin nakikita dati. Kumpara noong taong 2024, mas mataas po ang lows ng XRP ngayon na isang napaka-bullish na sinyales. Ito naman po ang nakakalulang bahagi. Noong 2017, si XRP ay lumipad mula sa presyong 0.0050 patungong mahigit $3 sa loob lang ng isang taon. Isa pong 66,000% increase. Bagamat mahirap isipin na mauulit ang ganitong kalaking percentage mula sa kasalukuyang presyo, ang fractal o ang pattern ng chart ay halos magkapareho. Kung ang volatility ay magre-retest sa 2017 levels, ang susunod na surge ay magiging parabolic at posibleng lampasan ang lahat ng mga previous resistance. Ngayon, ang masasabi ko naman po tungkol dito ay ang katahimikan ni XRP ngayon ay hindi po nangangahulugang patay ang asset, kundi isang paghahanda para sa susunod na malaking expansion. Handa ka na ba sa posibleng pag-ulit ng kasaysayan? Abangan po ang breakout sa mga susunod na araw. At ayan, sabi po sa balitang ito ay document proposes how RLUSD could boost XRP price to $5. Isa pong dokumento ang kumakalat ngayon sa XRP community na nagpapakita ng isang stage example kung paano po pwedeng umakyat sa XRP sa $5 gamit po ang bagong stablecoin na RLUSD. Posibleng nga ba ng RLUSD ang maging mitsa ng susunod na massive price spike? Ayon po sa dokumentong ibinahagi ng community figure na si Saif
Ang teorya ay simple lamang po. Sa halip na gumamit ng traditional na US dollar yan, or USD, ang mga malalaking bangko ay gagamit ng RLUSD para bumili ng bilyong-bilyong halaga ng XRP. Dahil ang RLUSD ay peg po sa dollar, mas stable ito at mas mabilis para sa mga institution na pumasok sa malalaking trade nang hindi po nag-aalala sa fiat conversion delays. Isipin po ninyo ito. Kapag ang isang institution ay nagpasok ng $1 billion by order gamit po ang RLUSD sa isang exchange na manipis ang liquidity, uubusin nito lahat ng mura na sell orders sa isang iglap. Sa halimbawa na binigay po sa dokumento rito, ayan, kung may 100,000 XRP sa halagang 50 cents, 50,000 sa halagang $1 at 20,000 sa halagang $5, isang higanting buy order lang ang kailangan para ma-wipe out ang lower prices. Dahil wala nang natitirang murang benta, mapipilitan po ang market price na tumalon sa susunod na level. Nasa teoryang ito ay ang $5 mark. Dito po nagiging tulay ang RLUSD. Ito ang nagsisilbing steady middle layer para mas madali at mas mabilis po ang accumulation ng mga institution. Pero teka lang, kailangan din nating maging realistiko. Ang proposal na ito ay may ilang butas. Una, ang mga institution ay bihirang maglagay ng isang higanting market order dahil ayaw nilang itulak ang presyo pataas habang bumibili pa sila. Mas gusto nila ang over-the-counter trades o pagkahati-hati ng orders. Pangalawa, nandyan po ang mga arbitrage traders. Kung biglang tumalon ang presyo sa isang exchange, agad na magbebenta ang iba para pantayin ang presyo na posibleng pumigil po sa instant $5 scenario. At higit po sa lahat, ang paggamit po ng RLUSD ay hindi otomatikong nangangahulugan na tataas po ang demand kay XRP. Ngayon, ang masasabi ko po tungkol dito ay bagamat questionable ang bilis ng pag-akyat sa $5, ang dokumentong ito ay nagpapatunay ng isang bagay. Ang RLUSD at XRP ay hindi po magkakompetensya, kundi magkakampi para sa institutional adoption. Kaya sa huli, ang tunay po na demand pa rin ang magpapasya. Ready na ba ang market para sa ganitong malaking move o galaw? At heto na po ang ating panghuling balita sa video na ito. Sabi rito ay XRP price that could retire holders with $1,000 to $2,000 in XRP. Maraming nangangarap ng tinatawag na financial freedom. Pero posible nga ba itong makamit sa pamamagitan lamang ni XRP? Ngayon pong February 2026, titignan natin ang math sa likod ng pangarap na ito. Sapat na nga ba ang isang maliit na investment para tuluyan ka ng makapag-retire? Alam nyo ba na simula po noong taong 2013, sa XRP ay umakyat na ng mahigit 24,000%? Ang isang $15,000 investment noon ay nagkakahalaga na po ngayon ng $3.6 million. Pero para po sa mga late entrants o yung mga ngayon palang papasok, iba na po ang usapan. Sa kasalukuyang presyo na $1.42, ang $1,000 mo ay makakabili lang ng humigit kumulang 704 XRP tokens. Habang ang $2,000 naman ay makakakuha ng 1,408 coins or XRP. Ngayon ay sapat na ba ito? Kaya alamin po natin. Ang konsepto ng retirement ay depende po sa kung nasaan ka. Sa United States, kailangan mo po ng hindi bababa sa $1.5 million. Sa UK naman ay $1.3 million ang target.
Pero sa mga bansa na may mababang cost of living tulad po ng India, maaari na pong mabuhay ng komportable sa halagang $360,000 hanggang $600. Ngayon, kung ang hawak mo ay 704 tokens lamang, kailangang pumalo ni XRP sa napakataas na presyo para maabot ang mga numerong ito. Maraming analyst ang may matatayog na prediction. Kung sa XRP ay umabot po sa $100, ang 704 tokens mo ay magiging $70,422. Hindi pa sapat para mag-retire sa karamihan ng mga bansa. Pero paano kung magkatotoo ang prediction na $1,000 bawat XRP? Ang $1,000 investment ay magiging $704,245. At sa presyong $2,000 bawat token, aabot na po ito sa $1.4 million. Dito na po papasok ang tunay na retirement threshold para sa mga developed nations. Ngayon, masasabi ko po rito ay bagamat nakaka-excite ang mga numerong ito, tandaan po natin na ang crypto market ay puno ng risk at wala pong garantiya. Ang utility po ng Ripple sa cross-border payments at ang pagpasok ng mga ETF ang siyang magiging susi. Ngayon ay gaano karaming XRP ang target mong ihudol para sa iyong kinabukasan? At ayan mga ka-crypto, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Marami pong salamat sa panonood.